Dalawang lalaki ang patay matapos matabunan ng landslide sa Cabugao, Apayao. Isa pa ang pinaghahanap pero pansamantalang sinuspindi ang paghahanap dahil sa banta ng panibagong pagguho. Nangyari po ang landslide kasunod ng mga pag-ulan doon. Sinaksak ng bareta ang isang lalaki habang natutulog sa Cebu City. Galit at selos naman ang tinitignang motibo ng pulisya sa pananaksak ng isang lalaki sa kanyang misis sa Pangasinan. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Apat na saksak ang tinamo ng babaeng ito sa Mangaldan, Pangasinan. Ang sumaksak, kanyang sariling mister, gamit ang tari ng panabong na manok. Bago ang krimen, nag-usap ang mag-asawa sa barangay hall dahil sa di pagkakaintindihan. Inabangan umano ng suspect ang biktima sa isang kalsada sa kapinagsasaksak. Diyan sa tricycle kasi sakay ko siya. Galing nga kami sa barangay, biglang niyang pinagsasaksak. Nung inawat ko siya, ako naman yung biglang tatangkain. Umiwas ako. Tapos nung pagka-atras kong ganon, biglang binalikan yung kapatid ko, pinagsasaksak ulit. Kumuha ng pamalong kahoy ang kapatid ng biktima, pero kumaripas umano ng takbo ang suspect. Sa inisyal na investigasyon, galit at selos ang motibo. Gusto na raw makipaghiwalay ng biktima pero ayaw ng suspect. Sumuko na ang suspect na nahaharap sa reklamong frustrated parricide. Sinisikap siyang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV. Isa po na sinasabi niya na wala na rin pagmamahal yung asawa niya sa kanya. Kaya pilit niyang mini-mediate at accordingly, yun po yung isa sa mga naging dahilan kung bakit niya po nagawa yung kriminal. Sa Cebu City, sinaksak ng bareta ang lalaking 28 anyos. Ayon sa biktima, natutulog siya noong biglang saksakin ng kanyang kasamaan sa bahay na 19 anyos. Nagising na lang siya nang maramdamang mahapdi at nagdurugo ang kanyang ulo. Doon na niya nakita ang suspect na hawak ang bareta at akmang isasaksak ulit ito sa kanya. Mabuti na lang daw at nahawakan niya ang dulo ng bareta. Arestado ang suspect. Hindi siya nagpaunlak ng panayam pero humingi siya ng paumanhin para sa kanyang ginawa. Ayon sa biktima, posibleng nagalit ang suspect dahil hindi siya napahiram ng bagong biling cellphone. Mag-file ng kaso, sir. Dili naging safe na di naging safe media sa balay. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sinilip po ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pati na ng mga sinundan niya sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales. Saksi, si Salima Refran. Sa kanyang entry, SALN ang pumasok bilang ombudsman nitong Oktubre na nakuha ng GMA Integrated News Research. Nasa mahigit 441.7 million ang kabuang net worth ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Malaking bahagi ng kanyang assets mula sa 300 million na minana niya sa amang si dating Cavite Governor Juanito Remulla. 83 million ang halaga ng kanyang real properties na karamihan mga bahay at lupa sa Cavite, Las Piñas, Makati at Baguio. 52 million naman ang halaga ng kanyang mga sasakyan. Nilista rin ni Remulla na may stock siya. May pagkakautang siyang 300,000. Sinilip din ng GMA Integrated News Research ang mga SALN ni Remulla noong panahong una siyang naging congressman. Taong 2005, isang taon matapos mahalal, ang dineklara niyang net worth nasa 20.6 million pesos. Pagtaas yan na mahigit 2,041% sa loob ng 20 taon kung ikukumpara sa kanyang net worth ngayon. Tiningnan din ng GMA Integrated News Research ang mga SALN ng mga ombudsman na nauna kay Remulla, sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales, na parehong naging Supreme Court Associate Justice bago naging ombudsman. Pero tanging mga SALN lamang noong nakaupo na sila bilang ombudsman ang aming nakuha. Ang pinalitan ni Remulla na si Martires ang naglagay ng restrictions noon sa pagsasapubliko ng mga SALN. Ang kanyang net worth nang magtapos ang termino noong Hulyo nasa 78 million. 48 million na dineklarang cash on hand, bank deposits, bonds at mutual funds ni Martires. Meron din siyang corporate shares sa 23 million na kanyang dineklarang inheritance. Nagkakahalaga naman ng 1.5 million ang kanyang mga bahay at lupa sa Quezon City, Rizal, Baguio City at sa Samar. Walang pagkakautang si Martires na magretiro.
Ang kanyang huling net worth mas mataas sa mahigit 36 milyon kumpara noong umupo siya sa pwesto noong 2018 o mahigit 87% increase sa loob ng 7 taon. Si Carpio Morales nagtapos ang termino noong 2018 na may net worth na 80 milyon. Malaking bahagi nito, 54 million ay cash on hand, investments, pension at retirement benefits. Nasa mahigit 19 milyon ang real property si Carpio Morales, karamihan mga condo units sa Taguig, Makati, Maynila at Baguio City. Walang nilistang utang si Carpio Morales nang magretiro. Kung ikukumpara sa kanyang salin ng umupo bilang ombudsman, lumago ang kanyang net worth na mahigit 96% sa loob ng 7 taon. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Problema sa maraming lugar na nasalanta ng bagyo ang malinis at ligtas na inuming tubig. Kaya po inilatag ng DSWD ang kanilang water filtration system o pag-filter po sa tubig baha. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi pa ito sapat para tiyaking ligtas na inumin ang tubig baha. Saksi si Von Aquino. Nitong Hulyo habang naghahanda ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo, ininom ni na Pangulong Bongbong Marcos at Secretary Rex Gatchalian ng tubig galing sa water filtration na project ng DSWD. Send help, please. At sa nakaraang sunod-sunod na bagyo, lumabas na ang kakulangan ng maiinom na tubig at isa sa problema ng mga biktima ng bagyo. Kaya ang DSWD ipinresenta ang water filtration system na may 0.1 micron filters. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli at coliform bacteria. Pero nang tanungin kung kaya nitong i-filter ang baha. Actually, pwede. Ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante, hindi sapat ang 0.1 micron filter para matiyak na ligtas ng inumin ng tubig baha kapag finilter ito. Mga viral pathogen that can also cause gastrointestinal infection, hindi mo masala dyan kasi they are so small that they are really 10 to 20 times smaller than the 0.1 micron na mas ma-filter. So remember, this is just filtration mechanism, not purification. No? The purification method is the one that can really clean the water kasi pinapurify mo siya. May bakterya raw na matatagpuan sa baha na hindi tiyak kung masasala ng naturang filtration system. Ang leptospirosis naman, pag halimbawa, you have that particular mechanism of filtration, makakukunti lang yung mikrobyo na hindi masala and it will not be significant enough to cause an infection. Kasi meron ding factor doon ang density ng mikrobyo na nandun pa rin sa tubig na pwedeng makakause ng infection. Ayon naman sa isang gastroenterologist, safe gamitin ang filtration system na kayang sumala ng mga harmful bacteria tulad ng salmonella at E. coli. Pero maraming virus ay less than 0.1 microns, no? Like yung mga rotavirus, which is a leading cause ng diarrhea. Tapos pwede rin yung mga hepatitis virus, COVID virus, no? Tsaka influenza virus. So may risk pa rin talaga. Hindi raw nila ipinapayo ang pag-filter ng baha para gawing inuming tubig. Ang pwede nila ay ang tubig ulan o yung mga tubig na malinaw. Pwede naman natin tingnan yung outcome ng the past year or past 2 years, kung effective siya. Siyempre, kung di siya effective, maraming magkakasakit. Kung wala naman nagkakasakit, masasabi natin okay naman siya. Tapos, pwede rin gumawa ng mga studies na mag-prove na effective siya. We would like to assure ating pong mga kababayan na ang aming pong mga water filtration kits ay dumaan sa pagsusuri. Nag-secure po kami ng angkop na mga certifications from DOH accredited testing facilities to make sure na safe, ligtas po yung tubig na lumalabas mula sa aming water filtration kit. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.